Sa labas ng bagong Spiritual Education Department ng Chingcheng University, nag-uumapaw ang dami ng mga aplikanteng sabik na makapasok, muling napuno ang lahat ng registration slots, dahil halos lahat ay gustong mag-enroll bunga ng maalamat na reputasyon ng Sealer. Masayang ikinukwento ng mga estudyante kung paano niya iniligtas ang kanilang universidad mula sa isang mapanganib na fire anomaly bago pa man siya naging tanyag sa buong mundo. Pinag-uusapan din nila kung paano nabigo ang militar at ang Spirit Association na pigilan ang pinagsamang banta ng Yang at Sky Fire anomalies, hanggang sa dumating ang Sealer at madali lamang silang tinalo. Sa loob ng gusali, halos hindi na magkanda-ugaga ang mga tauhan, ang waiting list para sa talent testing ay umaabot na hanggang sa susunod na buwan, at kahit tinaasa na nila ang mga qualification requirement, hindi pa rin humuhupa ang dami ng gustong magparehistro. Ipinaliwanag ni Su Jingying na ang napakalaking pagdagsa ng mga tao ay dulot ng kasikatan ng Sealer, dahil nais ng lahat na malaman kung gaano kalaki ang kanilang potensyal sa cultivation. Biglang may dalawang aplikanteng kumpiyansang dumaan sa mahabang pila, dahilan upang agad silang sawayin ng staff at sabihing mahigpit na ipinagbabawal ang pagsingit. Nagpakilala ang binata bilang si Lu Xing, ang Student Council President, kasama ang dating kasintahan ni Fang Yi na si Chu Qingli. Magalang na hiniling ni Lu Xing na makausap nila ang isa sa mga nangungunang research professor. Nang malaman ng staff na may koneksyon si Lu Xing sa isang mataas na propesor ng Spirit Association, bigla nilang binago ang kanilang pakikitungo at pinapasok agad ang dalawa sa testing area. Nahulaan ni Su Jingying na si Chu Qingli ang sasailalim sa pagsusulit. Bagamat mababa pa ang kasalukuyan nitong antas, naniniwala siyang maaaring mayroon itong nakatagong potensyal. Habang nararamdaman ni Chu Qingli ang mabibigat na titig ng mga high-level examiner, kinakabahan siyang baka mahalata nilang kamakailan lamang siyang nakapasok sa creation realm. Agad niyang itinaboy ang kaba at ngumiti ng may kumpiyansa, sigurado siyang hindi mabibigo ang kanyang talento at naniniwala siyang ang pagsusulit na ito ang magiging susi sa kanyang susunod na malaking pag-unlad. Humakbang siya sa scanning platform at huminga ng malalim upang pakalmayan ang sarili, habang nagsisimulang umandar ang testing machine, mapait niyang naalala ang halos ikinamatay niyang breakthrough papunta sa creation realm, hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam kung bakit napakarahas ng kanyang karanasan kumpara sa iba. Maging si Lu Hong ay nagsabing napakadali lamang ng sarili nitong breakthrough, gayunpaman, determinado siyang gamitin ang koneksyon niya kay Lu Hong upang umangat ang kanyang katayuan, anuman ang maging kapalit. Kinamumuhian niya ang pagbabalik ng spiritual energy dahil sinira nito ang dati niyang komportableng buhay. Kung hindi sana nagbago ang mundo, hindi niya kailanman iiwan ang dating kasintahan niyang si Fang Yi para sa isang lalaking sa tingin niya ay hindi gaanong kaakit-akit tulad ni Lu Xing. Nagsimulang umugang ang scanner at naglabas ng napakabigat na pressure na tumama mismo sa kanya. Habang pilit siyang nananatiling nakatayo, nagtaka siya kung bakit napakahirap pa rin ang bawat pagsusulit para sa kanya, na para bang isa itong matinding pagpapahirap. Mula sa control room, napansin ng opisyal na halos 10 segundo lamang ang itinagal niya sa ilalim ng pressure, tinataya nitong wala pang 70% ang kanyang energy engravings rate at itinuring na pangkaraniwan lamang ang kanyang talento. Sinubukan siyang ipagtanggol ni Lu Xing, iginiit na kayang punan ng determinasyon ang kakulangan sa talento. Ngunit nang matapos ang pagsusuri, idineklarang ordinaryo lamang ang kanyang wood attribute, tuluyang winasak ang kanilang pag-asa. Tumawa ang tester at ipinaliwanag na dahil maaga niyang nakuha ang kanyang kapangyarihan, naabot na niya ang kanyang limitasyon at hindi na siya makakaabot lampas sa ikalawang antas ng creation realm, dahil dito bumagsak ang moral ni Chu Qingli. Nang subukang ayusin ni Lu Xing ang sitwasyon, sinabi ng opisyal na bagamat hindi siya kwalipikado sa Elite Tri-City Department, maaari naman siyang tanggapin sa mas mababang Chingcheng branch bilang paggalang sa kanilang koneksyon. Paglabas ni Chu Qingli sa testing room, nagsimulang magbulungan ng mga tao, naiinis sila dahil malinaw na nakapasok siya dahil sa paboritismo kahit napakababa ng kanyang resulta. Pinunapan nilang maraming aplikanteng mas mataas ang potensyal ngunit hindi natanggap, galit na galit si Chu Qingli at tinawag na mga mangmang ang kanyang mga kritiko, sinasabing wala silang karapatang husgahan siya. Mayabang niyang inisip, bilang isa sa mga unang adventurer, nararapat lamang na makatanggap siya ng espesyal na pagtrato. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang mababang score sheet, napilitan siyang tanggapin ang malupit na katotohanang hindi niya kailanman makakamit ang antas upang makatabi ang Sealer. Pinaniwala niya ang sarili na isang maalamat na makapangyarihang tao lamang ang karapat-dapat sa kanya, habang mapait na pinagsisisihang sinira ng magulong spiritual revival ang posibilidad na magkabalikan pa sila ng dati niyang kasintahan. Sinubukan siyang aliwin ni Lu Xing,
Sinabi nitong hindi pa pinalang naging pagsusuri ng tester at iminungkahi niyang gamitin nila ang artificial crystal technology ng departamento upang piliting mapabilis ang kanyang paglakas kung mabaigo ang normal na cultivation. Dahil dito, nangako si Chu Qingli na magiging mas malakas pa siya kaysa kay Fang Yi, sa paniniwalang isa pa rin lamang itong walang kwentang tao na hindi kailanman makakapasok sa departamentong iyon. Samantala, sa loob ng opisina ng departamento, inamin ni Su Jingying na ito ang unang pagkakataong hindi siya lubos na sang-ayon sa plano ng sealer. Ipinaalala ng isang opisyal, napakaraming sakripisyo ang ginawa ng nakatatandang henerasyon, kasama ang pamahalaan, upang mabuksan ang landas para sa bagong panahon. Naniniwala naman si Su Jingming sa mapanganib na mundong ito, ang pagbibigay ng libreng kapangyarihan at artificial crystal sa mahihinang tao ay lalo lamang silang magiging madaling target ng malalakas at malulupit na cultivator. Seryoso niyang kinwestiyon kung tunay bang makalilikha ng mga henyo ang pampublikong cultivation program o kung ihahatid lamang nito ang buong bansa sa kapahamakan. Nang asarin siya ng ibang staff dahil sa pagdududa niya sa kanyang minamahal na commander, agad siyang sumagot na ang tunay niyang ikinababahala ay baka ang sealer ang sisihin ng publiko kapag nabigo ang eksperimento. Samantala, sa punong tanggapan ng Spirit Association, biglang napabahing si Fang Yi sa kalagitnaan ng isang mataas na antas na pagpupulong. Napatawa na lamang siya sa nangyari. Ngunit sinabi ni Guyuru na imposible yun dahil ang isang top-level cultivator ay hindi na tinatablan ng karaniwang sakit, dahil ang simpleng pagbahing ay walang saysay. Nagbiro si Pangulong Ye Xiao na marahil napakarami ng lihim na kaaway ang sealer sa iba't ibang bansa kaya marami ang sabay-sabay na nagsasalita ng masama tungkol sa kanya. Napaisip si Fang Yi na baka totoo nga ang biro ng kanyang pangulo, dahil tiyak na napakaraming taong may sama ng loob sa kanya sa mga sandaling yun. Pagkatapos nito ay opisyal niyang inaprubahan ang panukalang nationwide tour, sang-ayon siyang kailangan ng bansa ang isang malaking pampublikong kampanya upang mapalakas ang moral ng mamamayan. Ipinaliwanag ni Ye Xiao na ang plano ay libutin ng sealer at ng bagong Metal Throne Master, si Lin Yi, ang mga bagong paaralan. Nagulat si Fang Yi at nagtanong kung pumayag na ba ang kanyang pinsan. Kinumpirma ni Guyuru na masaya itong pumayag agad at hiniling pang magsimula ang paglilibot sa Chuan City at Yuan City. Naunawaan ni Fang Yi ang dahilan, ang Chuan City ang dating tahanan ng kanilang pamilya, habang ang Yuan City ay nasa pamamahala ni Lin Yi, parehong malalayong lugar ang mga ito na hirap makahanap ng mahuhusay na talento kaya nangangailangan ng isang throne master upang gabayan ang kanilang mga paaralan. Ipinagmamalaki niya ang matalinong desisyon ng kanyang pinsan, tumayo siya upang tapusin ang kasunduan ngunit nakiusap na huwag muna isama ang kanyang pagdalo sa opisyal na anunsyo. Masayang pumayag si Ye Xiao at tumawa, sinasabing mas magiging kapanapanabik kung bigla na lamang lalabas sa harap ng mga estudyante ang pinakamalakas na mandirigma sa buong mundo. Hindi nagtagal, nagtipon ang unang pangkat ng mga estudyante sa sangay ng Chingcheng University para sa kanilang opisyal na seremonya. Matapos ang kanilang pangunahing pagsasanay, pinuri sila ng principal dahil sa kanilang malaking pag-unlad at matatag na determinasyon. Pagkatapos ay inanunsyo niyang nakapaghanda sila ng isang napakasekretong maalamat na panauhing tagapagsalita. Ipinakilala niya ang pinakadakilang bayani ng bansa, ang sealer. Dahan-daang umakyat sa entablado si Fang Yi habang bumabagsak ang makukulay na confetti at umaalingaw ang malakas na palakpakan. Lubhang nagulat ang mga estudyante sa kanyang kabataan at kagwapuhan. Dahilan upang mapatunayang mali ang matagal ng usap-usapang isa na siyang matandang lalaki, habang patuloy ang masigabong hiyawan ng mga tao, buong galat nilang sinalubong ang kanilang pinakaasam na idolo. Natigilan si Chu Qingli sa gitna ng karamihan, tuluyang nablangko ang kanyang isip nang mapagtanto niyang ang maalamat na sealer ay walang iba kundi ang dati niyang tinawag na walang kwentang kasintahan, si Fang Yi. Habang ipinakikilala ni Fang Yi ang kanyang sarili bilang ang maalamat na sealer, nagliyab sa kasiyahan ang buong hanay ng mga estudyante, nagtilian at nagpalakpakan ng lahat, ngunit si Chu Qingli ay nanatiling nakatayo, nanlalambot at hindi makapaniwala. Napansin ni Lu Xing na namumutla ang kanyang mukha kaya agad siyang nagtanong kung ayos lang ba siya, ngunit sa sobrang pagkabigla, hindi man lamang siya makapagsalita. Takot na takot siyang harapin ang kanyang dating kasintahan kaya nagsinungaling siyang masama ang kanyang pakiramdam at kailangan niyang magpahinga, ngunit pinigilan siya ni Lu Xing. Sinabi nitong napakalaking pagkakamali ang palampasin ang talumpati ng maalamat na sealer. Nang sinubukan niyang umalis, pinayuhan siya ni Lu Xing huwag pabayaan ang kanyang pagsasanay at inakalang napagod lamang siya sa sobrang pagpupursige, nag-alok pa siyang dalhin siya sa pinakaharap upang personal nilang makilala ang sealer. Samantala, tuluyang nalunod si Chu Qingli sa pagtanggi,
hindi niya matanggap na ang dati niyang minamaliit na kasintahan ang siyang maalamat na sealer na umabot na sa kathang-isip na Rising Sun Realm. Sa entablado, nagbigay si Fang Yi ng isang nakaaantig na talumpati. Sinabi niyang bagamat pangarap ng bawat cultivator na maging isang hindi matatalong bayani, iilan lamang ang tunay na nakaabot sa tugatog. Binalaan niya ang mga estudyante na bago nila maranasan ang karangalan, malamang na masaksihan muna nilang mamatay ang kanilang mga kaibigan sa labanan. Pagkatapos ay tinanong niya sila kung handa pa rin ba silang magpatuloy sa cultivation kahit hindi nila marating ang pinakamataas na antas. Ipinaliwanag niyang mahalaga ang talento, ngunit ang tunay na nagpapalakas sa isang tao ay ang hindi kailanman pagsuko. Malalim na tumimo ang bawat salita sa puso ni Chu Qingli. Sa wakas ay tinanggap niya ang malupit na katotohanan. Ang lalaking itinuring niyang walang silbi ay isa na ngayong maalamat na pambansang bayani at nakatatakot na pinuno ng Yang God Throne. Pagkatapos ng talumpati, masayang pinuri ng principal ng universidad ang sealer, tinawag niya itong tagapagligtas ng Chengcheng University at tunay na bayani ng buong bansa. Muling umalingaw-ngaw ang malalakas na sigawan habang isa-isang binabanggit ng mga estudyante ang kanyang mga nagawa, kung paano niya tinatakan ang napakaraming mapanganib na nilalang upang iligtas ang milyon-milyong tao at kung paano niya mag-isang winasak ang mga dayuhang mananakop. Doon lamang napagtanto ni Chu Qingli na nagsimula ang maalamat na pag-angat ni Fang Yi isang buwan lamang matapos silang maghiwalay, halos madurog ang kanyang puso, napagtanto niyang kung hindi niya sana ito iniwan, ibang-iba sana ang kanyang buhay ngayon. Habang sinusubukan siyang kamustahin ni Lu Xing, nainis ang mga tao sa likuran nila at sinabihang tumabi dahil hinaharangan nila ang tanawin. Sa mga sandaling yon, hindi na kinaya ni Chu Qingli ang lahat ng emosyon at bigla siyang bumagsak sa damuhan. Nagpanik si Lu Xing at nagpasyang dalhin siya agad sa medical wing. Ngunit mahina siyang nakiusap na maghintay muna sila. Iginiit niyang kailangan muna niyang mapanood ang tunay na lakas ng sealer. Nang makita yon ng mga kalapit na estudyante, napatawa na lamang sila. Inakala nilang isa lamang siyang baliw na tagahanga ng sikat na bayani. Habang pilit na nananatiling gising, naisip ni Chu Qingli kung ang bigla niyang emosyon ay naglabas ng kakaibang spiritual fluctuation, umaasa siyang napansin siya ni Fang Yi sa gitna ng napakaraming tao. Biglang ibinaling ni Fang Yi ang kanyang tingin sa direksyon ng mga manonood. Nang maramdaman ni Chu Qingli na tila nakatingin ito sa kanyang kinaroroonan, mabilis na tumibok ang kanyang puso, inisip niyang sa wakas ay nakita na siya ng kanyang dating kasintahan. Ngunit mali siya, biglang tumalon si Fang Yi mula sa entablado at mabilis na naglaho. Kasabay nito ay nagsisigawan ng mga tao na nasira na ang selyo sa ilalim ng playground. Agad na nalugmok sa kaguluhan ng buong campus, nagbulungan ng mga estudyante na ilang araw nang hindi matatag ang selyo at iyon ang tunay na dahilan kung bakit napaaga ang pagbisita ng sealer. Iminungkahi ni Lu Xing na puntahan nila ang pinangyarihan kahit nag-aalala pa rin siya sa kalagayan ni Chu Qingli. Iginiit naman nito na kailangan niyang makita mismo ang tunay na kapangyarihan ng sealer, samantala, patuloy na sinusunog ng pagsisisi ang kanyang puso dahil sa napakalaking pagkakamaling pakawalan si Fang Yi. Ikinwento ng mga estudyante na dumating ang sealer ng isang araw ng mas maaga matapos matukoy ang kakaibang spiritual energy sa loob ng universidad. Biglang binalot ng matinding takot ang buong campus, isang napakalaking mutated flame beast ang marahas na kumawala at agad na nilamon ng buhay ang isang makapangyarihang reserve captain. Habang lumulutang sa ibabaw ng naglalagablab na apoy, naalala ni Fang Yi na siya mismo ang gumawa ng selyong yun kasama si Officer Royan noong una niyang makontrol ang Skyfire. Noon ay inilagay niya ang halos lahat ng lakas ng apoy sa kanyang sandata upang mapataas ang pinsala nito, habang ang natitirang enerhiya lamang ang kanyang isinelyo sa ilalim ng playground ng paaralan. Ngunit hindi niya inaasahan na nang magising ang spiritual energy ng buong mundo, nagsanib ang natitirang Skyfire at ang kanyang yang energy. Dahil dito, nagbago ito at naging isang napakapanganib na bagong elemento. Inamin ni Fang Yi na minamaliit niya ang bilis ng paglakas nito, kaya ngayon ay nauunawaan na niyang walang anumang pagkakataon ang isang ordinaryong captain laban sa halimaw na iyon. Ang matinding init at pressure na ibinubuga ng sirang selyo ay nagsimulang makaapekto sa mga estudyante. Namula at nagdugo ang kanilang mga mata habang napipilitan silang umatras sa matinding sakit. Mabilis na sumigaw ang mga senior guard upang lumikas ang lahat, binalaan nila ang mga baguhan na ang purong yang energy ay lubhang nakalalason sa mga hindi pa sanay na katawan. Mahigit sa 1/3 ng mga estudyante ang napilitang umatras kaagad, ang mga tunay na may talento lamang ang nanatili at pilit na nilalabanan ang napakabigat na pressure.
Habang nakahawak kay Lu Xing, napagtanto ni Chu Qingli na hindi lamang pagkabigla ang dahilan ng kanyang pagbagsak, kahit ang malayong aftershock ng yang energy ay sapat na upang lubusan siyang maapektuhan. Doon niya naunawaan na dahil siya ang unang bumagsak, siya rin marahil ang pinakamahinang cultivator sa buong campus. Maya-maya ay sumigaw si Lu Xing at itinuro ang unahan, nakita niyang diretsyo nang sumugod si Fang Yi sa nagngangalit na dagat ng apoy. Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong paaralan. Mula sa lahat ng direksyon ay ramagasa ang napakalalaking fire dragon upang salakayin si Fang Yi. Ngunit ngumiti lamang siya na tila matagal nang kakilala ang halimaw. Pinagalitan pa niya ito dahil sa pagkain ng tao habang naghanda siyang umatake. Pagkatapos ay direkta siyang sumugod at nagpakawala ng isang napakalaking haligi ng solar energy na tumagos hanggang sa kalangitan. Ang napakalakas na shockwave at nakapapasong init ay halos nagpahinto sa paghinga ng lahat. Lubos silang natakot sa napakalawak na kapangyarihan ng sealer. Habang gumagawa si Lu Xing ng barrier upang protektahan ang mga estudyante, tuluyan ang napagtanto ni Chu Qingli na ang maalamat na bayaning napapanood niya noon sa mga viral video ay ang dati niyang kasintahan. Habang kinukutya ang sarili niyang kapabayaan noon, iniunat ni Fang Yi ang kanyang kamay. Sa isang iglap ay pinaliit niya ang napakalaking firestorm at nangakong ipapakita sa halimaw ang tunay na kahulugan ng pagiging Panginoon ng yang element. Nang maramdaman ng kanyang sistema ang napakalakas na enerhiya, agad nitong ginamit ang pinakamataas nitong computing power upang lumikha ng isang bagong cultivation technique sa mismong sandaling iyon. Isang dambuhalang haligi ng solar fire ang muling sumiklab patungo sa kalangitan, matapos ganap na maproseso at masipsip ang enerhiya sa kanyang katawan. Iniulat ng sistema makalipas lamang ang ilang segundo na matagumpay ang proseso, ganap nang nasupil ang magulong halimaw sa ilalim ng mga paa ni Fang Yi. Kasabay nito ay nag-unlock siya ng isang napakalakas na bagong kakayahan, ang Yang God Dharma Seal. Sa pamamagitan ng teknik na ito, kaya niyang sapal-arang selyuhan ang isa sa mga kakayahan ng kanyang kalaban sa loob ng 30 minuto.